Samantala sa punto pong ito, atin ang alamin ang pinakahuling lagay ng panahon ngayong araw at sa mga susunod na oras, makakasama natin si Jessie Basco sa Pag-asa DOST. Magandang umaga sa iyo, Jessie. Ng umaga Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST at narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, nananatili pa rin po bilang tropical storm si Mario at kaninang alas 7 ng umaga ay namataan po ang pinakahuling lokasyon nito, 154 kilometers. Silangan po yan, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. At ay inaasahan po by Monday morning, yan po ay nasa labas na ng ating area of responsibility. Sa ngayon, taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na aabot po sa 85 kilometers per hour at ang gustiness naman po nito, papalo yan hanggang 100 kilometers per hour. Patuloy po ang kilos ito west-northwest sa bilis na 22 kilometers per hour. Sa ngayon po, nakataas din ang public storm signal number 2 sa ilang lugar, partikular po yan dito sa Cagayan, kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Ganon din po sa Isabela, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Abra at Ilocos Norte. Asahan po natin na ang hangin dyan ay posible pong nasa 61 to 100 kph sa loob po yan ng 24 hours. Samantala, nakataas naman po ang signal number 1 para po sa area ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, kasama rin po ang Batanes Group of Islands. Ang hangin dyan, posible pong maranasan sa pagitan sa 30 to 60 kilometers per hour at yan po ay posibleng maranasan sa loob ng 36 hours. Kaya po sa mga kababayan natin na sa mga nabanggit na lugar, patuloy po tayong mag-monitor sa kondisyon ng panahon at syempre po maging alerto tayo sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga flash floods and landslide. Samantala, sa aming pagbabalik, alamin po natin kung anong kondisyon ng panahon dito sa Metro Manila. Ang buong detalye makalipas ang isang paalala. Mga kababayan, dito po sa Metro Manila talaga nakakaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan at dahilan po yan ng epekto ng hanging habagat at nitong si Mario. So dito po sa Metro Manila, asahan po natin na sa mga oras na ito magpapatuloy itong malalakas na pag-ulan na nararanasan natin. Kaya naman yung ilang areas po dito sa Manila talaga nga namang lubog na sa baha. Samantalang ilang areas pa po sa Luzon, makakaranas din po kayo ng mga malalakas na pag-ulan sa mga susunod na oras, lalo na po yung nakapasailalim sa signal number 2 at signal number 1. Bukod pa po dyan ay nakataas din ang gale warning mula sa Pag-asa. Partikular po yan dito sa may western seaboards ng southern Luzon. Kasama rin po dyan ang seaboards ng southern Luzon at western seaboards pala ng central Luzon. So asahan po natin na yung alon dyan ay magiging mataas. Kaya po bawal po munang mamalaot ngayong araw sa mga naglalayag o nagbabalak po maglayag ngayong araw. Iwasan po muna natin yan. Ganon din po dito po sa may seaboards ng Visayas, kasama rin po ang eastern seaboards ng Mindanao, magiging maalon din po ang kondisyon ng karagatan dyan. So para po sa inyong kaligtasan, kapag nakataas ang gale warning mula sa Pag-asa, iwasan po muna natin ang pumalaot. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, Jessie Basco mula sa Pag-asa DOST.